Magpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanan, nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moses, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, walang naiwanan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong pagnilayan ang Ebanghelyo sa umagang ito mula sa pagkakasulat ni San Juan. Para tayong nanonood ng isang pelikula. Para tayong mga miron na tinitingnan ang sitwasyon sa ating harapan.
mga Pariseo at Eskriba na may hawak na bato na handang ipukol sa babaeng pinagbibintangan nilang nakikiapid. Sa kanilang gitna ay si Jesus. Kung susuriin ang Ebanghelyo, hindi talaga ito tungkol sa babaeng nakikiapid. Ito ay tungkol sa kasamaan ng mga Pariseo at Eskriba na nais hulihin si Jesus. Sa paanong paraan? Una, kapag pinawalang sala niya ang babaeng nakikiapid, siya'y pagbibintangang kakampi ng makasalanan. Kapag naman sa isang banda ay kumampi siya sa Eskriba at Pariseo, sasabihin naman nilang siya'y huwad na guro, nagkukunwari, hindi totoo. Kaya maliwanag ang galaw ni Jesus. Napakatalino ng Diyos sa sitwasyon ng tao. Alam na ng Diyos, alam na ni Jesus kung ano yung kanilang nasa puso at ang kanilang nasa isipan. Bakit? Ano yung unang ginawa ni Jesus? Sumulat sa lupa. Hindi natin alam kung ano ang kaniyang isinulat sa lupa. Hindi rin inilagay ni San Juan kung ano yun at anong mga salita ang naroroon. We can only speculate. Maaaring mag-iisip lamang tayo. Ano kaya yung sinulat ni Jesus? Pwede na ang pangalan ng mga Eskriba at Pariseo. Pwedeng yung pangalan mula sa pinakamatanda hanggang sa pagiging bata. Pwede rin nating i-speculate, baka ang isinulat ni Jesus sa lupa ay mga kasalanan ng mga Pariseo at Eskriba. Kaya nga pagkatapos niyang magsulat, isa-isang nawala ang mga nag-aakusa sa babaeng nakikiapid. Bakit po si Jesus ay nagsulat sa lupa? Dahil iyon ay araw ng pamamahinga. At sa araw ng pamamahinga, kahit na ang pagsusulat ay isang kasalanan, dapat hindi ka makitang nagsusulat. Pero, ang maganda dun sa nangyari, ang pagsulat ni Jesus sa lupa ay tinataboy ng hangin at hindi permanente. Kaya hindi siya pwedeng pagbintangang nagsulat sa isang papel o sa isang kwadernong pwede nilang gamitin laban sa kanya. Ito'y nawawala, tinataboy ng hangin, at walang ebidensya. Parang sinasabi sa atin, kailan ka magbabayad ng utang mo? O wala kang ebidensya. Kasi isinulat ko sa tubig. Tumataboy. Napakagaling ng Diyos. Ano yung magaling doon?
Hindi siya nagtatago ng kasalanan ng tao. Hindi niya itinatagot, isinusulat ang kasalanan nating lahat. Bagkus ang nasa kanya ay pagkakataon, oras, sitwasyon ng pagpapatawad at pagtanggap. Sa mundo na punong-puno ng panghusga, sa mundo na ang mga tao'y handa kang batuhin anytime, ang mga taong handa kang sirain anumang oras at minuto ng buhay, ay tinitingnan ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Hindi na pala tayo miron. Hindi na pala tayo nanunood lang. Hindi lang pala tayo nakikichismis lang sa sitwasyon. Tayo pala'y isa rin sa may hawak ng bato. Tayo pala'y anytime ng buhay ay kayang pumukol sa kasalanan ng iba. Kaya nga napahiya ang mga eskriba at pariseyo dahil ang dala-dala nila'y pagbibintang at walang katotohanan. Saan ka matatakot? Saan ka titindig? Saan ka papanig? Sa taong pinagbibintangan o sa mga taong nagbibintang? Saan tayo nakaka-relate? Saan natin nakikita ang ating buhay ngayon? Kahit saan tayo dalhin ng sitwasyon, kapag totoo at tunay ang iyong pinaninindigan, hindi ito mapapalitan ng kahit na anong pagbibintang o kasinungalingan. Kaya nga ang ibinigay ni Jesus, hindi kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Ang awa ng Diyos ay hindi permit para tayo'y gumawa ng kasalanan. Kung hindi ang awa ng Diyos ay pagtingin sa buhay na may pag-asa sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating pagkakamali, sa kabila ng ating panghuhusga. Mabigat ang kinatatayuan ng Ebanghelyo sa araw na ito. Dinadala tayo sa isang sitwasyong anong pinaninindigan ko? Ako ba'y nakatayo sa katotohanan o sa kasinungalingan? Anong hawak na bato meron ako ngayon? Baka kailangan po nating bitawan. Baka kailangan nating iwanan ang batong iyan na handang mamukol sa ulo ng iba. Ang mundo ay ang bilis-bilis humusga, pero ang bagal namang umunawa at tumanggap. Napakasaklap
ng mundo ngayon na handa palaging humusga pero ayaw umunawa kahit na isang sandali. Sana po mabigyan tayo ng aral ng sitwasyong tayo rin ay nasa gitna kung sino ang ating papanigan. Patuloy ko bang dadali ng batong yan? O bibitawan ko dahil ako rin naman ay makasalanan. Ako rin naman ay handang batuhin ng iba. Ako rin naman ay biktima ng pagbibintang ng iba. Pero kung tayo'y nakatayo't naninindigan sa katotohanan, sa pagtanggap ng ating kahinaan, sa pagtanggap ng pagiging makasalanan, natatanggap din natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Ito po ang imbitasyon. Dito tayo dinadala sa araw na ito habang tayo'y papalapit sa kahalagahan, yaman ng ating pananampalataya. The passion, the death, and the resurrection of Jesus. Sana sa natitirang 2 linggo sa panahon ng Kwaresma ay nabitawan na natin ang batong nakasasakit sa buhay, kalooban, pananampalataya ng iba. Ang dalhin natin ay pangunawa, ang dalhin natin ay awa, ang dalhin natin ay ang himala ng Poong Jesus Nazareno. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal.